Congressman, reaksyon niyo po dahil ngayon si VP Sara ay sobrang naiipit na sa budget. Ano pong reaksyon niyo dito? Doon sa Quadcom, ang mapapansin natin, ang talagang pinupuntirya nila yung dating Pangulo, Rodrigo Duterte. At ang nais nila siguro ay mapagtibay nila kung ano man ang maaring gawin ng ICC. Bagamat ito sa tingin ko hindi magkakaroon ng katuparan sapagkat sa aking pananaw, wala naman jurisdiction na yung ICC sapagkat tayo matagal nang nag-withdraw at hindi nila nakuhang ipakita yung kanilang request to prosecute within the period granted nung na tayo nag-withdraw. Pangalawa, yung kay VP Sara, talagang malinaw na politika ang naging basihan dito. Dahil kung totohanan talaga yung paggawa ng batas na sinasabi nila in aid of legislation, bakit naman yung opisina lamang niya ang tinuligsa at in-isolate? Napakarami namang opisina ang pinagkalooban ng confidential funds. Sa tansya ko nga, hindi bababa sa 400 agencies ang nabigyan ng confidential funds. Na binigyan din naman ng notice ng COA. Ibig ko sabihin, kung pare-pareho naman ganun na nabigyan ng notices at pareho namang nabigyan ng confidential fund, bakit isa lang naman na opisina? Sa mga tweet, meron talagang pakay na talagang usigin lang ang Vice President. At nakikita natin ang ginagawa nila ngayon. Budget niya inipit sa kadahilanan yung daw mga iba'y redundant lang. Sapagkat kayang gawin naman ng mga insang katulad ng DSWD, ng DOH, ng CHED, ng Department of Education. Kaya binawasan nila sapagkat ipamahala na raw yung ibang mga aspeto ng budget niya sa mga hensya ng gobyerno. Pero ang lumitaw ngayon, bakit ang mga representatives na ang direktang nagbibigay na nung dapat nagagawin ng department? Halimbawa yung AIX, nandun na sila sa forefront. Sila na yung nagbibigay ng AIX, ng tupad. Hindi na pinadadaan talaga sa pagkatapos dumating pa yung AKAP na ito yung aking palagay, gagamitin lang nila sa eleksyon. Ibig sabihin, mamimigay sila, iba-bypass na nilang agency. Sila na ang mga kandidato, mga representative na pupunta sa mga tao para parang ibig sabihin gusto ba nilang sabihin sa tao na yung pera na yung galing sa kanila at sila yung tumutulong? Election period by next year. Ito yung kinatatakot ko, baka sakaling mailigaw nila, baka malin lang nila yung mga tao. Sana tulungan ninyo ang ating mga kababayan na maipaliwanag na kung yan po ang naging kaparaanan para tulungan kayo sa pansamantala, kunin po ninyo. Pero hindi nila pera yan. Pera po yan ng gobyerno. Pagkatapos nyo makuha yung pera na ibinibigay nila, siguro ang may mumungkake, isipin nyo mabuti kung iboboto nyo pa sila. Sa Quadcom, natapos na sila. Ayun, lumitaw na pinalitaw nila na meron daw paglabag ang ating Pangulo, kailangan usigin ng ICC. Pero sinasabi ko sa inyo, pati yung pamamaraan ng kanilang pagtatanong, pamamaraan ng pag-imbita ng mga resource persons ay masyadong arbitrary. Hindi na ipakita na binigyan nila ng hustisya ang Pangulong Duterte nung siya dumating doon. Ni wala man lang tumistigo pabor sa kanya, lalong-lalo na yung kumatawan sa kanyang laban sa droga. Ang mga kinuha nila ay mga testigo na alam kong merong galit sa Pangulo sa iba't ibang kadahilanan dahil pinahuli niya o talagang pinakulong yung iba. Yung iba naman ay talagang inusig dahil nga sa droga. Ngayon, yung doon naman sa good government, kung saan inuusig ang ating pangalawang Pangulo, nakita nyo naman ang dahilan. Kunwari, ang umpisa, in aid of legislation, pero ang pinupunturya nila impeachment. Pero sa tingin ko, walang walang basihan ito. Hindi ko rin alam kung may susulong nila sapagkat wala na rin kaming panahon. Maraming salamat po, Kong. Thank you. Thank you.